Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan dahil bukas na mag-o-open ang stocks natin at bukas na din ang promo. Tatlo ang pwede nating pagpilian sa promo. Ang unang promo, buy one Balaw hoodie, get one free tubig ng Banahaw necklace. Ikalawang promo, buy one t-shirt, get one free panyo ng Birhen. At ang pangatlong promo, ang pinakahuli, buy 3 items, pwedeng t-shirts, cargo shorts, cargo pants, or pwedeng accessory. Meron kang free na bracelet of your choice. Pwede ang halo isang t-shirt, dalawang shorts, or dalawang bracelet, isang t-shirt, basta tatlo maliban sa panyo. Kapag itong promo number 3 ang binili nyo, bago kayo mag-check out, ilagay nyo sa note kung ano ang gusto nyong free na bracelet. Kapag wala naman kayong nalagay, ako na mismo ang pipili ng bracelet para sa inyo, basta tatlo ang order. Tatagal ang promo ng February 1, 7pm hanggang February 3, 7pm. Yun lamang, unahan na lang. Simulan na natin ang kwento. Nang mga sandaling ito, hindi lubos maisip ng binata kung paano pang nabuhay ang lalaki. Tatang Simon, kung nabubulok na ang lamang loob ng lalaki, bakit buhay pa siya? Nilingon ni Tatang Simon si Mang Kanoy at tinanong ito. Kanoy, nang hawakan mo ang kamay ng pasyente, anong naramdaman mo? Lumapit si Mang Kanoy sa kinaroroonan ni Mang Simon at pinaliwanag ang obserbasyon. Bilang isang manggagamot, kaya kong damahin ang pulso ng aking pasyente. Napansin ko na hindi na ito tumitibok. Maging ang temperatura ng katawan ay napakababa na din. Inakala ko nga na siguro dahil lang sa pamamaga ng katawan, kaya hindi normal ang pulso at temperatura. Wika ni Mang Kanoy. Kagad namang sumabat si Ginang Marta. Hindi totoo yung sinasabi mo. Bago kayo dumating, pinapakain siya ng nag-aalaga sa kanya. Mga sinungaling kayo. Wika ng Ginang. Napangiti si Tatang Simon at nagsimulang magritual. Matapos itong usala ng dasal ang katawan ng pasyente ay bigla itong nangisay. Napatras si Luis nang makitang naglabas ng itim na likido sa bunganga ang pasyente. Gumawa din ito ng nakakatakot na ingay na parang sinasakal habang inilulubog sa tubig. Anong nangyari sa kanya, Tatang? Bakit nangingisay ang katawan ng pasyente? Wika ni Luis. Sinabihan siya ni Katnog na kumalma dahil isa ito sa mga proseso ng panggagamot ni Tatang Simon. Hindi ako mangangako na maibabalik ko pa ang asawa mo, Ginang. Pero kaya kong hanapin ang mambabarang na may gawa nito sa kanya. Luis, maganda ka. Isasama kita. Kagad namang tumutol si Mang Kanoy sa sinabi ng matanda. Teka, sandali lang. Ano ang kinalaman ng anak ko dito? Wala siyang kaalam-alam sa ganitong mga bagay. Tumawa ng malakas si Tatang Simon. Hinawakan sa balikat si Mang Kanoy. Kanoy, matanong nga kita. Sa palagay mo, paanong nakasunod si Luis sa'yo nang hindi mo nararamdaman? Hindi mo alam ang kayang gawin ng anak mo. At kung gusto mong makita, pwede kang sumama sa pagtukis. Tugon ni Tatang Simon. Matapos ay bumalik na ito sa panggagamot. Inusalan nito na mga dasal ang katawan ng pasyente. Dahilan para muli itong makatulog. Hinarap ni Tatang Simon si Ginang Marta at muling kinausap. Sa pagkakataong iyon, kinuha naman ni Mang Kanoy ang pagkakataon upang kausapin ang anak. Magsabi ka nga ng totoo, Luis.
Ano ang ibig sabihin ni Tatang Simon? At saka, paano mo nakilala ang matandang yon? Napakamot ng ulo ang binata. Wala na siyang dahilan para itago sa ama ang kanyang kakayahan. Mahabang kwento tay pero si Tatang Simon po ang nagbigay sa akin ng kakayahang taglay ko ngayon. Hindi din po ako sigurado kung bakit, pero lubos ako nagtitiwala sa kanya. Tugon ni Luis. Napailing na lang ang kanyang ama dahil alam nitong hindi na mapipigilan ang tadhana ng binata. Kung ito ang pinili mong landas, alam mong hindi kita pipigilan, anak. Pero mag-iingat ka. Dahil hindi biro ang mundo ng lihim na karunungan. Oo, manggagamot akong gumagamit ng mga dasal. Pero hindi ganun kalawak ang kaalaman ko. Kaya patawad kung hindi kita magagabayan. Wika namang Kanoy. Agad siyang inakbayan ni Luis. Ano ka ba tay? Wala kang dapat alalahanin. Hindi ako papabayaan ng amang may likha. Siya ang naglagay sa akin sa ganitong katungkulan, kaya siguradong may hinanda siya para sa akin. Magtiwala lang po kayo. Pag-uusap ng mag-ama. Nang mga sandaling iyon, tapos na ding mag-usap si Tatang Simon at Ginang Marta. Handa ka na ba, Luis? Lalakad na tayo. Nga pala, Kanoy, maaari bang maiwan ka dito? Tignan mo na lang ang pasyente. Wala ka namang dapat gawin sa kanya. Kami na ang bahala. Tumangulang si Mang Kanoy. Kagad nang lumakad si Tatang Simon. Ngunit laking pagtataka ni Luis dahil may mga armadong kalalakihan ang nakasunod sa kanila. Tatang, bakit pala sumama tong mga bataan ni Ginang Marta? Wala naman siguro silang magagawa kung sakaling makaharap natin ang mambabarang, di ba? Tanong ni Luis. Tama ka naman. Pero gusto lang makasiguro ng Ginang na matutupad ko ang sinabi ko sa kanya. Hahanapin at pagbabayarin ko ang mambabarang na may gawa nun sa asawa niya. Hindi lingid kay Luis ang pasyenteng pinunta nila. Isang makapangyarihang tao. Alkalde ito ng kanilang bayan at hindi rin may kakailang marami itong natulungan. Isa na nga sa mga ito ang ama ng binata. Paano niyo naman po matutunto ng mambabarang? Tanong ni Luis. Masyadong nagpakampante ang mambabarang. Hindi niya nagawang linisin ang kanyang mga bakas. Hindi niya siguro akalain na may tutulong pa sa alkalde. Tugon ni Tatang Simon. Sa kalagitnaan ng paglalakad, kinausap naman ni Katnog si Luis. May ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo, Luis. Kagaya ng mga mangkukulam. Mahusay sa paggamit ng mga dasal ang mga mambabarang. Ang pinagkaiba lang ng mga ito, higit silang makapangyarihan dahil sa kalikasan ng gagaling ang kanilang kapangyarihan. Wika ni Katnog. Kung ganun, posibleng matalo ko ng mambabarang kung sakaling magkaroon ng inkwentro? Tanong ni Luis. Malamang. Hindi, biro lang. Pero wag ka mag-alala. Dahil kagaya ng sinabi ng tatay mo kanina, may dahilan kung bakit inilagay ka ng ama sa katungkulang ito. Biglang napahinto si Tatang Simon. Napatingin si Luis sa paligid. Napagtantong nasa merkado na sila. Teka Tatang, bakit tayo nasa merkado? Anong? Napahinto sa pagsasalita si Luis. Nang maramdaman niya ang napakabigat na aura. Alam kong nararamdaman mo siya ngayon, Luis. Huwag kang magpalata. Nasa malapit lang ang mambabarang
At mukhang natunugan niya tayo. Wika ni Katnog. Nanatiling tahimik si Tatang Simon. Ilang sandali pa ay naglakad ito papunta sa isang kainan. May iba akong nararamdaman pagdating sa lugar na to. Ano kayang meron? Wika ng matanda habang nagbubukas ng mga tinakpang lalagyan ng lutong ulam. Ano po bang nararamdaman nyo, Tatang? Nandito na po ba ang hinahanap natin? Tanong ni Luis. Oo. Nandito na ang hinahanap natin. Eto, Ale. Pagbilhan mo ko ng isang mangkok ng dinuguan at isang balot ng puto. Kayo, humanap na din kayo ng makakain. Kailangan nating busugin ang mga tiyan para gumana ang isipan. Napasapo ng ulo si Luis dahil sa kapilyuhan ng matanda. Ang buong akala nito ay nagbibiro lang si Tatang Simon. Habang kumakain sila, napansin ni Luis na nakatitig sa iisang direksyon si Tatang Simon. Akmang lilingon sana si Luis, ngunit pinigilan ito ni Tatang Simon. Huwag kang lilingon kung ayaw mong mapahamak. Kagadamang nakuha ni Luis ang ibig sabihin. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Nang matapos, isa-isa silang lumabas. Sina Luis at ang mga tiyuhin ng alkalde. Saka palang nagkaroon ng pagkakataon si Luis na makita ang itsura ng kanilang makakarap. Isang matandang lalaki na nakasuot ng sombrerong gawa sa buri. Napansin itong wala si Katnog sa kanyang balikat. At si Tatang Simon naman, nagpaiwan sa loob ng kainan. Walang kaalam-alam ang mga tao sa paligid sa mangyayaring kaguluhan. Tinitigan ni Tatang Simon si Luis. Tumangulang ang binata. Medyo kabado ito dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari at kung saan magmumula ang atake ng kalaban. Nanatili itong nakatayo sa labas ng kainan kasama ang ilan sa mga tauhan ng alkalde. Ilang sandali nga ang nakalipas. Lumabas na ang matandang nakasombrero. Maganda ka. Ito na siya. Wika ni Katnog. Bagyang lumayo si Luis. Inantay ang susunod na gagawin ni Tatang Simon. Patuloy na naglakad papalayo ang mambabarang. Ngunit hindi pa rin kumikilos si Tatang Simon. Hindi na nakatiis si Luis. Sinundan niya ang matanda. Anong ginagawa mo? Haharapin mo mag-isa ang mambabarang. Delikadong nasa isip mo, Luis. Wika ni Katnog. Hindi nagpapigil ang binata. Hindi ko hahayaang takasan ng mambabarang na yan ang kasalanang ginawa niya. Tugon ni Luis. Napangiti naman si Katnog dahil ito ang matagal niyang iniintay. Magaling. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung anong magagawa ko. Patuloy na sinundan ni Luis ang matanda hanggang suminto ito sa isang bakanting lote. Mas mabuti sigurong dito tayo magharap. Walang tao ang dumadaan sa lugar na ito, kaya kaunti lamang ang maaaring madamay. Wika ng matanda. Malinaw sa akin ang ginawa mong pambabarang sa alkalde. Pero hindi ko maintindihan, bakit kailangan mong umarte na parang inaalala mo ang kaligtasan ng mga tao sa paligid? Tanong ni Luis. Tumawa lang ang matanda habang umiiling. Kahit papano, may pagpapahalaga ako sa buhay ng mga inosente. Ayokong madamay ang mga walang muwang. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam kung gaano kalawak ang sakop ng aking kakayahan.
tugon ng matanda. Ilang sandali pa ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Luis. Dumilim ang paligid. Mabigat ang aura na dumadaloy mula sa matanda. Nasa loob tayo ng kanyang domi. Sa ngayon, sakop ng matandang yan ang espiritu mo. Kaya mag-iingat ka sa mga susunod mong hakbang. Wika ni Katnog. Sandali lang. Hindi ba nung laban natin sa mga aswang sumanib ka sa akin? Siguro naman, pwede mong ulitin yun ngayon, di ba? Tanong ni Luis. Kapag nasa loob tayo ng espiritual na domi, hindi ako pwedeng sumanib. Dahil kaluluwa mo ang nakikipaglaban, hindi ang pisikal na katawan. Tugon ni Katnog. Kaunting kaalaman. Sa sandaling pumasok sa isang kumbate espiritual ang isang manggagamot, ang kaluluwa nito ang nakikipaglaban. Walang magagawa ang anumang manifestasyon ng mga espiritual na gabay, lalo na sa pisikal na katawan. Sa ibang kaso, maaaring ang gabay ng albularyo ang makikipaglaban at may pagkakataon din naman na nakasuporta lang ito bilang karagdagang tulong sa pag-ataking espiritual. Balik tayo sa kwento. Nang mga sandaling iyon, alam ni Luis na siya mismo ang lalaban sa mambabarang, ngunit walang takot na makikita sa kanyang muka. Bago tayo magsimula, nais ko munang makilala mo ko. Ako nga pala si Umar, at kagaya ng sinabi mo, isa kong mambabarang. Wika ni Mang Omar. Hindi naman sumagot si Luis. Nag-iisip ito kung ano ang gagawin kung sakaling umatake ang kalaban. Lumingon sa kanya si Mang Omar at muling nagsalita. Hindi ka man lang ba magpapakilala sa akin? Sayang naman, nais ko pa naman makilala ang pinakabagong mag-aaral ni Simon. Sa hindi malamang dahilan ay nabawasan ng bahagya ang tensyon. Maging ang orang bumabalot sa lugar, unti-unting gumaan. Luis ang pangalan ko. At kung sa tingin mo mag-aaral ako ni Tatang Simon, pasensya na. Pero ni minsan, hindi pa niya ako tinuruan. Wika ni Luis. Ganun ba? Pues ngayong araw, matututunan mo ang pinakamahalagang aral bilang isang manggagamot. Wika ni Mang Omar. Matapos ay biglang napalod ang binata. Unti-unti itong nakaramdam ng pananakit ng ulo lalo na sa bandang noo. Anong ginawa mo sa akin? Bakit sobrang bigat na? Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Tumulo ang dugo sa ilong nito. Sa kabilang dako, nakikita ni Tatang Simon ang nangyayari sa katawan ni Luis. Nanatili itong nakatayo at tila natutulog. Ngunit walang kaalam-alam ang mga dumadaan na nakikipaglaban pala ito sa pamamagitan ng kumbateng espiritual. Babarilin na sana ng isa sa mga tauhan ng alkalde si Mang Omar. Kaso nga lang ay pinigilan ito ni Tatang Simon. Sandali lang. Wala kang gagawin. Ibalik mo sa sisidlan ng baril na yan. Kung gusto mong gumaling ang amo mo. Kagad itinago ng lalaki ang baril. Nanatili itong nakatayo sa sulok. Sa loob ng dome ni Mang Omar, patuloy na pinanlalabanan ni Luis ang atake ng matanda. Ngunit sadyang hindi nito alam kung ano ang gagawin. Ito ang unang beses niyang sumabak sa kumbate espiritual. Unti-unti nang bumagsak ang katawan ng binata.
Narinig nito ang boses ni Katnog. Hindi ako maaaring makialam sa laban na to. Ngunit, wala ding nagsabi na hindi kita pwedeng turuan. Ipikit mo ang mga mata mo, Luis. Alisin sa isipan ang nararamdaman. Huwag mong panlabanan ang mga atake niya. Subukan mo itong tanggapin at ipunin. Hindi naunawaan ni Luis ang sinasabi ng kaibigan. Ngunit sinubukan nitong pakalmahin ang sarili. Huminga ng malalim ang binata at dito nagsimulang mawala ang sakit ng kanyang ulo. Unti-unti na ding gumaan ang pakiramdam ng binata hanggang sa tuluyan na siyang makatayo. Ramdam na ng binata ang mainit na daloy ng enerhiya mula kay Mang Omar. Napagtanto nito na ang ginagawa ng matanda ay hindi isang atake, kung hindi pagpapasa ng lakas. Sandali lang. Bakit mo pinapasa sa akin ang enerhiya mo? Hindi ba kaaway ka? Tanong ni Luis. Kung yan ang tingin mo sa akin, bahala ka. Pero ako'y napag-utusan lang ng aking kaibigan na konsagrahin ka at ihanda ka sa mas malaking obligasyon. Tugon ni Mang Omar. Lalong gumulo ang isipan ng binata. Ilang sandali pa ay biglang nagliwanag ang paligid. Nakabalik na sila sa pisikal na mundo. Nakita ng binata si Tatang Simon na nakaupo sa sulok. Nakapatong sa balikat nito si Katnog. Samantalang ang mga tauhan naman ng alkalde ay wala na sa lugar. Anong nangyari, Tatang? Sakay ka, Umar. Anong ibig sabihin na inutusan kang konsagrahin ako? Tatang Simon, hindi ba't siya mambabarang na ng biktima sa alkalde? Sunod-sunod na tanong ni Luis. Kumalma ka, Luis. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Si Omar ay hindi mambabarang. Isa siyang puting manggagaway. Ang tanging naiwan sa kanyang mga kalahi. Wika ni Tatang Simon at ayon pa dito. Ang pagkakasakit ng alkalde ay isang palabas para subukin ang kagustuhan ng binatang makatulong. Alam nilang susundan ni Luis ang kanyang ama sa oras na puntahan nito ang alkalde. Ito lang ang tanging paraan upang malaman ko kung karapat-dapat ka nga sa mutyang hawak mo. Hindi ako basta-basta nagbabasbas, bata. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa akin. At sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Nasurpresa ako sa ginawa mo kanina. Hindi ko akalaing ganong kabilis mong mapapagtanto na hindi atake ang aking ginagawa. Wika ni Mang Omar. Ang totoo, kung hindi dahil sa kaibigan kong duwende, hindi ko malalaman na pinapasa mo sa akin ang enerhiya. Ang hindi ko lang maunawaan, bakit mo to ginawa? Tanong ni Luis. Hindi ka isinilang na may likas na kakayahang espiritual. Ngunit ikaw ang pinili ng mutya ng kalamansi upang maging Panginoon nito. At kami naman bilang mga lingkod ng Ama, kailangan kitang gabayan. Ito ang aking tungkulin. Tugon ni Omar. Pinaliwanag din ito ang totoong lakas ng hawak niyang mutya, maging ang kakayahan ni Katnog. Bagaman hindi ito lubusang namalas ng binata, kahit papano ay nagkaroon siya ng ideya. Ngayong nasabi na sa'yo ni Mang Omar ang lahat, siguro naman, unang tiwala mo sa akin. Huwag kang mag-alala, Luis. Hindi ako gagawa ng anumang ikakapahamak mo. Wika ni Katnog. Matapos ang kaganapan sa lugar,
Kagad silang bumalik sa tahanan ng alkalde upang gamutin ito. Pinalabas na lang ni Tatang Simon na nagawa nilang patayin ng mambabarang. Laking pasasalamat naman ng asawa nito. Humingi din ito ng tawad kina Tatang Simon dahil sa maling asal. Naging mahaba ang araw na yon para kay Luis. Pagdating nito sa tahanan, agad niyang isinalampak ang katawan sa higaan at hindi pa man nagtatagal ay nakatulog na ito. Kaso nga lang sa kalagitnaan ng pagtulog, bigla siyang ginising ng ama. Bumangon ang binata. Paglabas nito sa kwarto ay tumambad ang napakaraming tao. Hindi ko nasabi sa'yo. Nakusang lalapit ang mga taong nangangailangan ng espiritual na tulong. Isa ito sa mga tungkulin mo. At kailangan mo itong gampanan sa ayaw at sa gusto mo. Wika ni Katnog. Hindi naman tumanggi ang binata. Paunti-unti ay nagagawa nitong tanggapin ang kanyang buong kapalaran bilang isang manggagamot. Sa tulong ni Katnog, nagagawa nitong malunasan ang mga karamdaman ng kanyang pasyente. Ngunit isang babae ang lumapit sa kanya. Ayon dito, unti-unting nagbabago ang ugali ng kanyang asawa at anak na lalaki. Hindi lubos na unawaan ni Luis ang sitwasyon, kaya pinili nitong dayuhin sa kanilang tahanan ang mag-anak. Kinabukasan, maaga niya itong pinuntahan, kasama si Tatang Simon at ang gabay niyang si Katnog. Pagkarating sa lugar ay nakita ng binata ang isang lalaking nasa edad 40. Nagsisibak ito ng kahoy. Nang matanaw sila ay kaagad ding iniwan ang ginagawa at pumasok sa tahanan. Pinatuloy ng babae sina Luis. Ngunit narinig nitong sumigaw ang lalaki sa loob ng bahay. Anong ginagawa ng mga yan dito? Paalisin mo sila, Alicia! Wika ng lalaki. Pagpasensya niyo na po yung asawa ko. Hindi naman siya dating ganyan eh. Mabait siyang tao. Nagsimula po yan nang makisalamuha siya sa mga dayo. Nagkatinginan si Tatang Simon at Luis. Sige po, Ale. Manong. Gusto lang po sana namin kayo makausap. May itatanong lang po ako. Wika ni Luis. Laking gulat ng mga ito nang lumabas ang lalaki at may dalang itak. Hindi nyo ba narinig yung sinabi ko? Umalis na kayo! Bahagyang napatras ang binata nang makita ang kumikinang na talim ng itak ni Mang Totong. Ngunit determinado itong matulungan ang mag-anak. Kalma lang po, Manong. Totoo pong wala kaming masamang tangka. Humingi po ng tulong ang asawa nyo dahil hindi daw po maganda ang nangyayari sa inyo. Wika ni Luis. Yang nangangailangan ng tulong. Nababaliw na yung babaeng yan eh. Ngayon, kung ayaw nyo umalis, tatagpasin ko kayo. Tugon ni Mang Totong habang itinataas ang kanyang itak. Huwag kang magpapasindak sa talim ng itak, Luis. Walang sandata na gawa ng tao ang tatalab sa balat mo. Lapitan mo siya. Wika ni Katnog. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung tagain ako niyan? Tanong ni Luis. Hindi, putol yung ulo mo. Hindi, biro lang. Magtiwala ka sa sinasabi ko. Sige na, lapitan mo siya. Tugon ni Katnog. Naglunok ng laway ang binata at marahang nilapitan si Mang Totong. Nanatili lang nakatayo sa isang sulok si Tatang Simon. Naglalakad ito papalapit kay Totong nang bigla siyang suguri ng isa pang lalaki at undayan ng saksak. Mabilis naman itong pinigilan ni Luis
at naagaw ang patalim. Walang ya ka talaga. Papatayin mo ako no? Wika ni Luis sabay suntok. Kagad naman itong inawat ni Aling Alicia. Wag! Yan ang anak ko, si B-Boy. Kagaya ni Totong, bigla din siyang nagbago eh. Naging bayolente simula nang maging kaibigan niya si Robel. Wika ni Aling Alicia. Biglang napahinto si Luis nang marinig ang pangalan. Oo, Luis. Tama ang hinala mo. Yung Rubel, binatang aswang na nakaharap mo sa palayan. Wika ni Katnog. Alam ko, Katnog. Pero walang hiya sila. Bakit kailangan nilang mandamay ng mga inosente? Tugon ni Luis. Habang nag-uusap sila ni Katnog, muling sumugod si B-Boy. Sa pagkakataong ito ay nakisali na si Mang Totong. Dito na nang himasok si Tatang Simon. Biglang lumitaw ang matanda sa kanilang harapan. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay kay Totong, dahilan para mawalan ito ng malay. Sinalubong naman ni Luis si B-Boy at ginamitan ni Katnog ng dasalang binata upang makatulog. Hindi mo siya kayang pigilan sa pisikal na lakas lang. Hindi kagaya ng kanyang ama. Ang binatang ito ay ganap ng aswang. Wika ni Katnog. Iginapos ni Tatang Simon ang mag-ama sa loob ng tahanan upang simulan ang panggagamot. Kinausap din ng matandang ermitanyo si Aling Alicia tungkol sa totoong kalagayan ng anak nitong si B-Boy. Kinang, pasensya na. Pero sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Alam kong mabigat, pero kailangan niyong tanggapin. Ang anak at asawa niyo ay biktima ng mga aswang. Si Totong ay nayanggaw at may paraan pa para magamot siya. Ngunit si B-Boy, kamatayan na lang ang makakapaghiwalay sa kanya sa sumpa ng mga aswang. Pinagsakluban ng langit at lupa si Aling Alicia nang marinig iyon. Hindi niya lubos akalaing mangyayari ito sa kanyang mag-ama. Hindi ko matatanggap ang sinasabi niyo. Pero kung ito lang ang paraan para mailigtas ang anak ko, gawin niyo ang nararapat. Wika ni Aling Alicia. Kagad sinimulan ni Tatang Simon ang panggagamot kay Totong. Samantalang si Luis, patuloy na binabantayan ang kalagayan ni B-Boy. Kilala ko ang batang ito, Katnog. Mahinahon siya at napakabait. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan niyang sapitin ng ganitong kapalaran. Wika ni Luis, habang pinapanood si Tatang Simon na nanggagamot. Panoorin mo ang gagawin ni Tatang Simon. Dahil hindi malayong dumating ang pagkakataon na ikaw naman ang gagawa niyan. Lalo pa, may banta ng mga pangkilan. Wika ni Katnog. Bigla silang nilingon ni Tatang Simon at tinawag. Anong ginagawa mo dyan, Luis? Lumapit ka nga dito. Ikaw pa naman ang naturingang manggagamot, tapos tumutunganga ka. Dali-daling lumapit si Luis. Inabot sa kanya ni Tatang Simon ang isang baso na puno ng langis. Tatang, ano pong gagawin ko dito? Napailing ang matanda dahil napaghahalataang walang alam si Luis. Ay nako, gamitin mo lang ang langis ng ahas na yan upang ipasuka sa taong ito kung ano man ang nasa tiyan niya. Tugon ni Tatang Simon. Kagad itong lumabas ng kwarto. Naupo sa tabi ng nakagapos na anak ni Mang Totong. Sa pagkakataong iyon, si Luis lang ang mag-isang manggagamot. Hindi pa biro ang kanyang pasyente.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magpapasuka siya ng yanggaw. Kaunting kaalaman. Ito ay paglilinaw tungkol sa yanggaw. Ang salitang ito ay kadalasang ginagamit sa mga taong hinawaan ng isang aswang. Pero ang katotohanan, ang yanggaw ay isang nilalang na inalalagay ng isang aswang sa katawan ng napili niyang hawaan. Kadalasang maliit na ibon, butiki, o hindi kaya naman ahas. Unti-unti itong lumalaki sa kanyang sikmura hanggang sa tuluyan itong panghawakan ang katawan at isipan ng isang tao kung saan siya nananahan. Balik tayo sa kwento. Hindi alam ni Luis kung saan magsisimula. Nakikita ito ni Aling Alicia, kaya kagad siyang pinuna. Matutulungan mo ba talaga yung asawa't anak ko? Napatingin si Luis kay Tatang Simon na nooy nakahiga sa mahabang upuan. Alam ng binata na umaasa sa kanya ang ginang. Ngunit hindi nito alam kung paanong gagamutin si Mang Totong. Mukhang nakakalimutan mo yata. Nandito ako sa balikat mo. Wika ni Katnog. Pasensya ka na, Katnog ha. Hindi ko alam kung saan magsisimula eh. Wika ni Luis. Ano ba ang ginagawa mo kapag nanggagamot ka? Hindi ba? Tinitignan mo ang kalagayan ng pisikal na katawan ng pasyente. Ang panggagamot ng yanggaw, walang pinagkaiba sa pagpapalayas ng masamang elementong sumapi sa katawan ng pasyente. Ngayon kumalma ka at simulan ang panggagamot. Muling wika ni Katnog. Agad namang hinawakan ni Luis ang pulso ni Mang Totong. Malakas ang pantig nito. Ang ibig sabihin nasa kondisyon ang katawan ng pasyente. Matapos niya itong gawin, muling nagsalita si Katnog. Ngayon kunin mo ang langis. Ilagay mo ang mutya ng kalamansi at ipainom mo sa pasyente. Agad namang dinukot ng binata ang mutya sa kanyang bulsa at inihulog sa basong may langis. Nakita ng binata ang unti-unting pagkulo nito. Dahan-dahang pinainom ni Luis ang langis sa pasyente. Matapos ay inantay nito ang magiging reaksyon. Ilang sandali pa ay narinig nilang umungol si Mang Totong. Dito na napabangon si Tatang Simon. Lumapit ito kay Luis. Kinuha ang maliit na palangganang nakalapag sa sahig. Ngayon, antayin mo kung paanong lalabas sa katawan ng taong yan ang yanggaw. Sa oras na mangyari yon, wag na wag mong hahawakan. Sana lang, hindi pa ganun kalalim ang ugat nito sa kanyang katawan. Wika ni Tatang Simon. Tuloy-tuloy ang paglalaway ni Mang Totong at sinusundan pa ito ng pagduwal na tila may kung anong lumalabas sa kanyang sikmura. Maya-maya ay narinig nilang tila nagpipigil ito ng hininga. Isang malakas sa sigaw ang pinakawalan nito habang sinasapo ang dibdib. Eto na, maganda ka Luis. Sa oras na lumabas ang yanggaw, huwag ka nang magsayang pa ng oras. Patayin mo ito gamit ang mga dasal na itinuro ko sa iyo. Wika ni Tatang Simon. Dali-dali namang kinuha ng binata ang maliit na libreta kung saan nakasulat ang mga dasal na ibinigay ng matanda. Ilang sandali pa ay muling yumuko si Mang Totong. Sumuka ito ng itim na likido. Kasunod nito, isang maitim na bagay na halos kasing laki ng 5 piso. Pabilog ang hugis na may hahalin tulad sa itlog. Napangiti si Tatang Simon dahil inakala nitong napisana ang itlog na inilagay ng aswang sa katawan ni Mang Totong. Mabuti na lang hindi pa ito napipisa. Ngayon Luis, ang dasal na pangsunog ng elemento ang gagamitin mo.
Patayin mo ang nilalang na nasa loob ng itim na bagay na yan. Tandaan mo, ano man ang mangyari, wag na wag mo itong babasagin. Bilin ni Tatang Simon. Dinala ito ni Luis sa likod ng tahanan upang doon gawin ang inutos ng matanda. Ngunit umiral ang kuryosidad. Kaya kumuha ng patalim si Luis at tinusok ang bagay na yon. Anong ginagawa mo, Luis? Hindi ka talaga nakikinig. Wika ni Katnog. Gusto ko din makita kung ano ang laman ng bagay na yan, Katnog. Itinuloy niya ang pagtusok sa bagay hanggang sa mabitak. Laking gulat ng binata dahil nakakabinging ingay ang lumabas mula sa bagay na yon. Matinis na tunog na tila nagmumula sa isang uri ng ibon. Lagot! Naloko na! Bilisan mo! Usalin mo ang dasal! Wika ni Katnog. Natataranta si Luis. Nakalimutan nito kung saan pahina nakasulat ang sinasabing dasal ng duwende. Ilang sandali pa nakita ng binata ang maliit na inakay na ibon. Lumalabas ito doon sa bagay. Nanlaki mga mata ng binata. Ito ang unang beses niyang masilayan ang ganong uri ng nilalang. Itim na itim ang balat nito. Pulang-pula ang mga mata. Ang mga daliri sa paa ay tila ugat ng puno na gumagapang-gapang. Alam na ni Katnog na wala sa wisyo ang kaibigan, kaya siya na ang kumilos upang patayin ang nilalang. Inilahad ng duwende ang kanyang kamay. Lumitaw mula dito ang maliit na punyal. Tumalon ito mula sa balikat ni Luis, papunta sa planggana. Sinaksak ang itim na inakay ng paulit-ulit. Dito palang nagbalik sa wisyo si Luis. Kaagad binasa ang dasal na itinuro ni Tatang Simon. Agad namang nakatalon si Katnog bago pa tuluyang matupok ang nilalang. Dali-daling lumabas si Tatang Simon. Nakitang nagliliyab at naglulupasay ang itim na inakay. Talagang hindi ka nakikinig. Mabuti na lang at dagapan mo. Kung hindi, baka ikaw naman ang pinainom ko ng langis ng ahas. Sige na, tumayo ka na dyan. Kailangan pa nating gamutin si B-Boy. Wika ng matanda. Dali-daling tumayo si Luis. Pagpasok nito sa tahanan, nakita niyang nakaiga na sa papagsimang totong. Mapayapa na itong natutulog habang pinupunasan ni Aling Alicia ang mukha nito. Kagad lumapit sina Luis at Tatang Simon kay B-Boy. Nakatali pa rin ang paa at kamay nito at hindi pa nagkakamalay. Antayin nating sumapit ang gabi. Dahil doon palang lalantad ang totoong anyo ng binatang ito. Luis, sa pagkakataong ito, wag na sanang matigas ang ulo mo. Kapag sinabi kong patayin mo, patayin mo. Muling wika ni Tatang Simon. Kailangan pa po bang humantong sa pagkamatay ang paggamot sa kanya? Tanong ni Luis. Wala na tayong magagawa, Luis. Dahil kahit si B-Boy, sa oras na bumalik siya sa wisyo, siguradong ito din ang hihilingin niya. Wika ni Katnog. Kung minsan, kailangan mong maging matigas. Kailangan mong iwaksi ang awa upang mailigtas ang isang tao. Wika ni Tatang Simon. Pero Tatang, hindi po pagliligtas ang gagawin natin kay B-Boy. Papatayin natin siya. Nasaan ang pagliligtas doon? Tanong ni Luis. Napailing na lang si Tatang Simon. Hinawakan ng binata sa balikat. Mamaya, mauunawaan mo din ang sinasabi ko. Sa ngayon maganda ka na. Kunin mo to. Magagamit mo yan mamaya.
Tugon ni Tatang Simon. Sabay abot ng bagay na nakabalot sa pulang tela. Hindi na ito binuksan ni Luis. Isinuksok niya ito sa tagiliran. Naglakad palabas ng tahanan upang magpahangin. Medyo padilim na ng mga sandaling iyon. Alam ng binata na hindi na may iwasan pa ang mga mangyayari. Bahagi ito ng iyong tungkulin, Luis. At palagi mong tatandaan na ang taong nagpapasakop sa kadiliman, sila ay mga kaaway. Wika ni Katnog. Tama ka naman, Katnog. Pero ang malaking katanungan, bakit niya ito ginawa? Tanong ni Luis. Hindi na malaya ng binata na tuluyan ng lumubog ang araw. Bigla nilang narinig ang pagsigaw ni Aling Alicia. Dali-daling pumasok si Luis. Nakita nito ang nagwawalang si Biboy. Maganda ka, Luis. Anumang oras, mapuputol na ang taling ipinanggapos ko sa kanya. Masyadong malakas ang mga bagong sibol na aswang. Hindi pa nila nagagawang pigilan ang kanilang lakas. Mas lalong hindi nila nakikilala ang mga tao sa paligid, kahit pa si Aling Alicia. Dali-dali namang inakay ng ginang si Mang Totong. Wala pa itong malay ng mga sandaling iyon. Sakto namang nakalabas ng tahanan nang biglang maputol ang mga gapos ni Biboy. Dali-dali itong kumawala. Itinulak si Luis. Sabay takbo palabas ng tahanan upang habulin ang mga magulang. Mabilis namang tumayo si Luis at sinundan ito. Hinawakan ng binata si Biboy sa damit. Hinila pabalik. Tumayo ito at humarap kay Luis. Sumugod ang aswang. Palapit ng palapit ang binata hanggang sa bigla siya nitong dambahin. Dahilan para bumagsak silang dalawa sa lupa at magpagulong-gulong. Luis, lumaban ka. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Hindi na siya tao at wala siyang ibang intensyon kundi patayin ka. Wika ni Katnog. Sinipa ito ni Luis at habang nasa malayo, unti-unting nagbago ang anyo ni Biboy. Akmang susugod na sana ang binata nang bigla itong makarinig ng malakas na tawa mula sa kung saan. Magaling ang nagawa mo, Rodel. Perpekto ang pagbabagong anyo ng bago mong kaibigan. Bagong alagad. Sige, patayin mo silang lahat. Napalingon si Luis sa pinanggagalingan ng boses. Nakita ang dalawang figura ng tao. Nakatayo ang mga ito sa tuktok ng bahay ni Aling Alicia. Kayong dalawang may gawa nito! Wika ni Luis. Tumawa ng malakas si Hector. Lumapag sa tabi ni Biboy. Ano ba sa tingin mo, bata? Kung isinuko mo na lang sa akin ang mutya, hindi na mangyayari ang lahat ng ito. Tugon ni Hector. Lalong nang gigil si Luis. Pilit naman itong pinakalma ni Katnog. Kumalma ka, Luis. Ito ang gusto nilang mangyari. Ang mabulagan ka ng galit. At sa oras na mangyari ito, mababahiran ng kasamaan ng mutya. Wika ni Katnog. Alam ko, Katnog. Ngayon ko higit na kailangan ng tulong mo. Kaya lubos ako magtitiwala sa'yo. Tugon ni Luis. Tumawa ng malakas si Katnog at kagad naglaho. Kung ganon, maganda ka na. Muling wika ni Katnog.
Bigla na namang naramdaman ni Luis ang parehong pakiramdam nung sumapi sa kanya ang prinsipe ng mga duwende. Sa pagkakataong ito, kakaibang lakas at gaan ng katawan ang naramdaman niya. Kahit makipagsanib puwersa ka pa sa gabay mo, bata. Wala ka na ring magagawa sa dami ng mga aswang na nakapalibot sa'yo. Maaate mo bang mamatay ang mga tao sa paligid mo? Isa pa, kaya mo bang saktan ng binatang ito? Hindi ka na naawa sa mga magulang niya. Wika ni Hector. Hindi naman ito pinansin ni Luis. Nakatuon ang atensyon ng binata kay Biboy. Kitang-kita nito ang paghihirap na pinagdadaanan habang nagbabago ng anyo. Biglang itinaas ni Hector ang kanyang kamay. Naglabasan mula sa dilim ang mga kasama nito. Tama si tatay. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung isinuko mo na lang ng maayos ang mutya sa amin, hindi na sana kami nalagasan. At hindi ko kailangan maghanap ng mga bagong kasama. Maswerte nga tong si Biboy eh. Dahil nabigyan siya ng pagkakataong maging isang kagaya ko. Ngayon, pagsisisihan mo ang paglaban sa amin. Sige mga kasama, patayin niyo yan. Wika ni Rodel. Sumugod ang mga aswang. Laking gulat ni Hector nang magtalsikan ang mga ito. Teka, sino ang may gawa nun? Wika ni Hector. Ibinaling ang tingin kay Luis. Nakatayo pa din ito sa harapan nila. Mukhang humina na yata ang pakiramdam mo. O sadyang malakas ang sabulag na gamit ko. Kaya hindi mo ko napansin. Nanlaki mga mata ni Hector nang mamukaan kung sino ang nagsalita. Tatang Simon, anong ginagawa mo dito? Hanggang dito ba naman ay sinundan mo pa ako? Wika ni Hector. O bakit parang nagulat ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo noon, kung saang lupalop ka man magpunta, susundan kita. Ipinangako ko din yon sa tatay mo nung hindi ko pa siya napupugutan ng ulo. Biglang nag-iba ang timpla ni Hector nang marinig ang sinabi ni Tatang Simon. Mabuti na din at nagpakita ka dito. May paghihiganti ko ang kamatayan ng tatay ko. Wika nito sabay sugod. Agad ding sinugod ni Robel si Luis. Malakas sa suntok ang sinalubong sa kanya ng binata. Dahilan para mapaatras ang binatang aswang. Nagulat si Luis sa lakas ng suntok na pinakawalan. Nang tignan nito si Robel, nakahawak ito sa kanyang dibdib habang hinahabol ang hininga. Ibang klase talaga ang lakas mo, Katnog. Halos mabutas yung dibdib ng aswang. Wika ni Luis. Hindi lang yan ang magagawa mo. Lalo pa ngayon. Dalawa tayo ang magkasabay na lumalaban. Oo, hindi lang ako ang nagmamanipula ng katawan mo. Tayong dalawa na. Tugon ni Katnog. Napangiti ang binata dahil ramdam nito ang kakaibang lakas. Dali-dali nitong sinugod si Robel bago pa man makabawi. Sa pagkakataong iyon, hinawakan nito ang ulo ng binatang aswang at sinubsob sa lupa. Paulit-ulit niya itong ginawa. Matapos ay hinagis sa tabi ni Hector. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kalagayan ng anak. Dahan-dahang lumingon si Hector. Nanlaki ang mga mata nang makitang papasugod sa kinakatayuan niya si Luis.
Ang ninuno. Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan.